Bago sa saksi, nilamon ng apoy ang bahay na ito sa Pasay City. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula bago mag-alas 5 ng hapon. Tuluyan itong naapula, pasado alas 8 na ng gabi. Dahil sa makapal at maitim na usok, isinugod sa ospital ang isang babae matapos mahirapang huminga. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Hulikam ang mabilis na takbo ng isang dump truck na may kargang graba sa Rosales, Pangasinan. Ang truck, inararo ang 13 sasakyan. Kabilang ang 3 10-wheeler, 2 SUV, 2 pickup, 3 tricycle, 1 kotse, closed van at motorsiklo. Bumangga rin ang dump truck sa harap ng isang establishmento. Wala namang nasawi pero may mga nagtamo ng minor injuries. Ayon sa driver na hawak na ng mga pulis, nawalan umano siya ng preno. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nadamay. Ayon naman sa LTO Region 1, posibleng bawiin ang lisensya ng driver dahil hindi siya lisensyado para magmaneho ng ganong kabigat na truck. Bago sa saksi, arestado ang 3 suspect sa pagdukot at pagpatay sa isang lalaki. Ayon sa QCPD, natagpo ang nakabaon sa isang bakanteng lote sa San Jose del Monte, Bulacan, ang bangkay ng biktima. 3 araw ito matapos siyang may ulat na nawawala. Nakitaan ng bakas ng sakal ang leeg ng biktima na may bakas din ng posas ang kanyang mga kamay. Base sa investigasyon, dinukot ang biktima sa Quezon City. Natagpuan naman ang kanyang kotse sa Caloocan. Naunang inaresto ang 2 sa mga suspect habang nahuli naman sa hot pursuit operation ang umano'y mastermind. 27 ang sugatan sa magkahiwalay na disgrasya sa kalsada sa Quezon City ngayong araw. Ang isa, karambola ng 3 bus dahil umano sa steel plates na pinantakip sa butas sa kalsada. Saksi si Von Aquino. Tila latang na UP ang bus na ito ng Admiral Transport Inc. kaninang hapon sa Balintawak Southbound Station. Wasak ang windshield at likurang bahagi nito matapos maipit sa karambola ng 3 bus sa EDSA bus carousel. Napahinto, may kasi nagsakay ng pasahero yun. Wala, yung kilin. Tapos nakahinto ko, bigla lang binangga mo sa likod. Nawala ng preno daw yun. Malakas kasi maraming sugatan eh. Sabi ng konduktor ng nakabanggang bus na Geltrans Inc., nawalan ito ng preno pasado alas 12 ng tanghali kanina. Doon sa ilalim na po na iyon, may tumamang bakal po sa ilalim ng bus at bigla pong nawalan po ng hangin. Ito po yung mangyayari po pag nawalan po ng hangin ng bus, yan po hindi makakapagpreno at mawalan na rin po pati cambio at manibela. Naararo pa nila ang mga barrier ng carousel. Di kalayuan mula ron sa pinangyarihan ng aksidente, nadaanan daw ng bus itong mga steel plate na itinakip sa butas ng kalsada. Ito yung tinuturo nilang dahilan kung bakit nasira yung kanilang air supply, pati na rin yung kanilang preno. Bago ang karambola, may isa pang Geltrans Inc. bus na nauna nang naputulan ng air supply hose pero naihinto niya pa ito sa istasyon. Pagdaan namin doon sa may manhole na, kasi may cover yun na flat bar. Pagdaan namin, siguro umangat siya, tinamaan ito, kaya naputol na walang kami rin ng hangin. Naitabi ko, transfer namin ng pasahero. Ang mga pasahero ng nasira ang bus na ito, ang isinakay naman ng Kellen bus. Pero sinalpok na rin ito ng binanggang Admiral bus mula sa likuran. Yung isang gel namin na bus, sira, nauna po sa akin yun eh, na-trouble na po siya doon. Bali yung sakay niya, pinipick up ko po. Tapos nung na-pick up ko po yung sakay niya, maya-maya po, nakahinto na ako, bigla na lang pong kumalampog sa likod ko yung isang bus. Ayon sa Quezon City Traffic Sector 1, 17 ang sugatan sa karambola. Agad silang dinala sa ospital. Iniimbestigahan pa ng Traffic Sector 1 kung sino ang dapat managot at kung ang steel plates nga ang dahilan kung bakit nasira ang preno ng Geltrans Inc. bus. Nitong madaling araw naman isang dump truck ang sumalpok sa van sa northbound lane ng EDSA bandang Dario Bridge sa Quezon City. Napaidip ako. Hindi ko na napansin nakatigil na yung nasa harap ko. Mabilis ko ba yung takbo niyo? Ano lang, mabagal lang. Pero mabigat kasi karga. Sa lakas ng pagkakasalpok, natanggal ang bumper ng truck habang basag ang salamin ng likurang bahagi ng van. Nadamay pati ang isang kotse. Dinala sa ospital ang 10 sa mga sakay ng van na inihahatid noon ng mga miyembro ng medical team na galing sa deployment nila sa traslasyon sa Quiapo
at pauwi na sa Caloocan. Base sa investigasyon, nakahinto sa U-turn slot ang kotse at van bago ito mabangga ng truck. Nasa kustodiya na ng QCPD Traffic Sector 6 ang truck driver habang patuloy ang investigasyon. Kamakailan isang taxi ang nagliyab sa harap ng isang mall sa EDSA. Ang Land Transportation Office binigyan ng show cause order ang may-ari at driver nito para pagpaliwanagin ukol sa insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Simula sa January 20, sisimulan ng ipatupad ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa imported na bigas sa Metro Manila. Sa susunod na linggo naman, asahan ang taas presyo sa petrolyo. Saksi si Bernadette Reyes. Sa Metro Manila muna ipatutupad ang bagong maximum suggested retail price para sa imported rice. Simula January 20 hanggang 58 pesos kada kilo lang ang bentahan ng imported na bigas, maliban kung ito'y Japanese rice, black rice at malagkit. Buwan-buwan ire-review ang presyo para masigurong naaayon ito sa presyo sa world market. Dumaan daw ito sa konsultasyon sa mga importer, retailer at mga ahensya ng pamahalaan ayon sa Department of Agriculture. Naglagay kami nga ng margin na 10 pesos per kilo from importer to retailer. So yun ang 58 natin. Pero ngayon nga, world price is bumababa eh. No? So baka yung 58 na MSRP in the future should be lower if the price of the world price continues to go down. Aalisin na rin ang mga brands sa bigas na posibleng nagiging dahilan ng pananamantala sa presyo. Color coding ang ipapaliw. Maglalabas pa ang DA ng guidelines tungkol dito. Ipagbabawal ang brands. Ilalagay lang type, kailangan lagay yung origin, ilan % broken, tsaka presyo. Tapos may color coding yung tags. Yung color coding na yun, actually NFA time pa, base sa meeting kahapon with the retailers, many of them are still implementing it actually. Ilulunsad din sa mga susunod na linggo ang sulit rice na 100% broken rice sa presyong 35 hanggang 36 pesos. Sa ngayon, sa mga piling pamilihan pa lang ito mabibili. Sa price monitoring ng DA at DTI, bumaba na ang presyo ng kamatis. Sa Murphy Market sa Quezon City, mula sa 280 pesos na presyo noong Miyerkules, nasa 190 pesos na ito ngayon. Pero nakaamba naman ang taas presyo sa ilang pangunahing bilihin gaya ng sardinas, gatas, kape, noodles at bottled water. Ngayong buwan, magpupulong ang DTI at mga manufacturers para pag-usapan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sakali man daw mapagkasunduan ng taas presyo, sisikapin raw ng DTI na hindi ito gaano makaapekto sa mga mamimili. Sa susunod na linggo naman, posible ang panibagong taas presyo sa petrolyo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, batay sa 4 na araw na trading, hanggang 70 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina, hanggang 75 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Kabilang sa nakikitang dahilan ng pagbaba ng produksyon ng langis ng OPEC at Russia, inaasahang pagtaas ng demand sa Asia at malamig na panahon sa Europa at Amerika. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Bistado ang operasyon umano ng isang Pogo Scam Hub sa Parañaque. Mayigit 400 dayuhan ang nahuli at ayon sa mga otoridad, may tinetrain pa sa establishmento sa kabila ng umiiral na Pogo ban. Saksi si John Consulta. Sa ika-15 at ika-16 na palapag ng gusaling ito sa Parañaque, listado ang iligal na gawain ng mahigit 400 dayuhan. Mga Chinese, Vietnamese, Indonesian at Burmese nationals ang nahuli sa bisa ng mission order na bitbit ng mga taga-immigration at NBI. May ilang nagtangka umanong tumakas at dumaan sa fire exit. Pero inabutan din sila sa labas ng gusali. As of last count, 450 of different nationalities. They're mostly Chinese. Yung operations nila have been the subject of surveillance proceedings for quite some time. Ayon sa mga otoridad, malaking Pogo Scam Hub ang operasyon ng mga dayuhan. Love at investment scam umano ang kanilang modus, batay sa mga nakitang script sa mga computer. Marami silang nabibiktima pa rin. Yan ang ginagawa ngayon ng mga remnants.
yung mga ayaw pa, matitigas ang ulo, nag-i-stay pa dito sa Philippines to victimize other people pa. Hinihinga namin ng reaksyon ang mga nahuling dayuhan. Nandito sila inabutan. Nakupo na sila dyan. At ang sabi ng mga tauhan ng Bureau of Immigration, itong mga taong ito ay for training. Sila ay mga bagong sasabak sa paggawa ng mga aktibidad sa Pogo. Isinailalim na sila sa processing ng Bureau of Immigration. Susuriin naman ng NBI ang mga nakumpiskang computer at cellphone. Ayon sa DILG, pagpapaliwanagin nila ang lokal na pamahalaan kung bakit nagkaroon ng ganitong operasyon sa Parañaque sa kabila ng Pogo ban. Hindi pa nagre-renew ng business permit as far as I know. So wala pa silang inspection sa lugar na yun. Ang ginawa nila doon ay ito sa an old operation, nagsara kungari, binuksan ulit nila. Wala pang pahayag ang Parañaque LGU. Ayon kay Rimulya, maglalabas na kautusan ng DILG para magsumite ang mga local chief executive kada buwan ng certification ng Pogo-free ang kanilang mga lugar. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.